kasama sa prayer. Makukot talaga tayo ng oras para manalangin po sa ibang supervision at yung kanyang ministry. At talaga sila pinangailangan ng mas malaki lugar at bahay na magkakaroon ng media. So pag talagang mahirap po sa pastor na nakatira sa church, hindi nakakahirap po dito. At pwede po siya katapusin na po ng malaking mission house at bahay po nila ng mag-anak. So, kung kayo pinaya na, ay magkaroon tayo ng paling basa from verse number 42. 42 hanggang 51. Alright, ito na dyan po kayo. Ako muna. And the Lord said, who then, or 41 or 41, then Peter said to him, Lord, speakest thou this parable unto us, or even to all? Blessed is the servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. But if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the men servants and maidens, and to eat and to drink and to be drunken, and the servant which knew his Lord's will and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. I am come to set fire on the earth, and what will I, if it be already kindled? Tayo lahat. Suppose ye that I am come to give peace to the earth, I tell you, nay, but rather division. Now, itong parable na ito ay binanggit ng Panginoon nung si Peter ay magtanong na kung yung parable ay para ba sa kanila o para sa lahat. Ito tinanong ni Peter nung sabihin ng Panginoon sa verse number 40, be ye therefore ready. Be ye therefore ready. Kayo rin naman ay magsipaghanda sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo iniisip. Nung narinig ito ni Peter ay yun ang dahilan. Spirit of the Lord. Yung bang sinabi mo yan ay para sa amin? Or para sa lahat? Doon na nagturo ang Panginoon ng parable na ito. Sinabi niya sa verse 42, who then is that faithful and wise steward? Ayun ang aming title. Alright? Whom his Lord shall make ruler over his household, and to give them their portion of meat in due season. And 43 sabi, blessed is the servant. Alright? Yun ang aming title. Blessed is the servant. Panginoon, okay lumalapit, humihingi Panginoon ng Diyos ng mensahe, humihingi Panginoon ng Diyos ng iyong paggabay, upang ang iyong mga anak ay makatamo ng pagpapala. Kapakinggan, kaunawa ang iyong pong mga salita. Panginoon ng Diyos, ako'y patuloy mo lang na kasangkapanin, gamitin upang makapagbigay ka ng mensahe, ng pagkain, ng kalakasan, ng pananampalataya, ng pagtibay, ng pagkatagumpay ng bawat isang mong anak na narito po kayo sa iyong bahay sa bahay. Salamat po dakilang Diyos sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, maliwanag na ito yung mensahe, para sa atin ng mga mananampalataya. Ito yung mensahe niya, okay, sa kanyang layunin na tayo po bilang mga
servant ng Lord ay maging responsible, maging mga responsabling mga mananampalataya. Na hindi natin matagpo niya na hindi natin sinasayang yung buhay, yung lakas, yung talino, yung ating mga tinatawag na mga abilidad, yung ating mga tinatawag na koneksyon. Okay? Huwag natin sayangin. No? Tapos tayo pumatagpo ng what? Okay? Mapalad na mga lingkod. Alright? Every Christian has responsibility. Alright? Lagi na bakit? At lagi huwag mong kakalimutan that every Christian has what? Responsibility. Ano sa kami responsibility? Pananagutan. Tayong lahat ay may pananagutan. Kanino? Sa Diyos, unang-una. Tama? Okay? At pangalawa, sa ating kapwa mananampalataya. Ay ba namin? Amen? Malatuhan natin na tayo ay hindi nabubuhay para lamang sa ating sarili. Amen? Tayo ay nabubuhay para kay Kristo. Amen, isa? At sa ating mga kapwa mananampalataya. Okay? Kaya isipin niya, every person has a responsibility before God. Okay, before God. Okay? Okay? Sa buhay na Kanyang ibinigay sa atin at sa mga pagpapalang ating natanggap at natatanggap pa mula sa Kanya. Maliwanag ba? Amen? Kaya ang question is what? How are you using the life? Paano mo ginagamit yung buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo? At paano mo ginagamit, hindi naman yung kukuliwan, yung mga abilidad, possession, blessing, okay? Panahon na Kanyang ibinibigay para sa iyo. Now, sa verse 43, makikita niyo po sa paragraph, talagang ini-encourage ng Diyos na maging tapat na lingkod niya. Okay? Tapat na katiwala. Ang sabi sa verse 43, ang sabi niya, pakalakas na, blessed is that servant whom his Lord, when he what? When he cometh, shall what? Shall find to be. Okay? Bawat isa. Okay? May pananagutan. Bawat Kristiyano, may dahilan ng Diyos kung bakit inilagay ka niya rito. At ang nais ng Panginoon, sa kanyang pagdating ay matagpuan kanyang, matagpuan kanyang sa lugar na doon kanya nilagay. Ano pa? Matagpuan kanya ginagawa mo, yung pinagagawa niya. Nagawa mo. Paliwanag ba? Nagawa mo. Hindi mo yan. Matagpuan kanyang tapat. Okay? Kaya huwag natin nakalimutan. The number one, lagi na number one, the Lord, our Master, is coming back. Nakalakas nga? Alright. Ilan pa unahin? Upang ikaw ay maging blessed na lingkod, okay? Lagi mong tatandaan na ang Panginoon, ang ating Master, ay magbabalik na muli. Lagi mong tatandaan yun. Amen? Yung mga sakit, mga problema, pagdating ng Master, tapos na yan. Amen siya? Amen? Tapos na yan. Okay? Mga pasanin mo sa buhay, kabigatan, nakalungkutan, pagdating ng Master, tapos na yan. Ang mahalaga is what? Matagpo ang kanyang tapat na lingkod ng Diyos. Mapalad, blessed, na servant ng Panginoon. Okay? At magyayari naman yan kung laging nakatench yung isipan that the Lord, our Master, is what again? Yes, He is coming back. He is coming back. Alright? Kaya ang sabi ng verse number 40, be ye what? Lakas. Be ye therefore ready also. For the Son of Man cometh at an hour when you think not. No, napansin mo siya lang also. Be therefore what? Ready also. So, bakit be also? Ano yung also? Bakit be also? Kasi hindi na iwasan ng kami siya na nalilibad ng isipan mo. Amen?
nakapokus ka lagi sa politika. Sabi niyo, be there for the okay, nasa politika ba, be there for the also. Kasi nakapokus ka sa mga pasalin mo sa buhay. Kaya kami binigyan na, okay, yes, gawin mo yan. Ganun mo muna, sige, estudyante ka, mag-aral ka. Nagkatrabaho ka, magtrabaho ka, maging tapat ka. Alright? Meron ka pala ng pagkakas, yes, gawin mo yan. Be there for the also. Nakinig ka sa akin? Tungkol sa mga, huwag mo magpulit. Huwag mo magpulit. Okay? Walang masamang mag-aral. Pero huwag mong kakalimutan, okay? May aral o wala, may assignment o wala, ang Panginoon at ang kanyang Diyos ang pamunahin sa buhay. You see? May trabaho o wala, okay? Kailangan mag-overtime mo hindi, pero huwag mong kalimutan, ang Panginoon at ang Diyos ang pamunahin sa lahat. Okay? Amen? Hindi ka ang problema. Hindi ka may problema. Okay? Pero huwag kang labunin ang problema. And we said, be ye therefore ready also. Okay? Sapagkat ang lahat ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo iniisip. Alright? At anong kanyang pangako? Yung 43, blessed is what? Blessed is that servant. Diba? Na pagdating ng kanyang Panginoon ay matagpo siyang what ginagawa yung ipinagagawa sa kanya. Secondly, we are to be that faithful servant who belongs to the Lord. Okay? Mamuhay ka bilang lingkod ng Lord na nakikita siya sa buhay mo. That is verse number 44. 44. Of a truth, I say unto you, that He will make you what? Ruler over all that He hath. Right? Lahat ng nasa atin ay natanggap natin mula sa Kanya. Nakikinig ka sa atin? Lahat ng meron ka, nagkaroon ka kasi what? Binigyan ka. Amen ka siya? Amen? Anong meron ka, hindi mo natanggap mula sa Kanya. At kung yan naman ay natanggap mo lang mula sa Kanya, okay, wala tayong pwede kang malaki. Alright? Ano sa ulang dapat? We are to be faithful servant, okay? Who belongs to the Lord. Tayo ay Kanya. Maliwanag ba? Tayo ay Kanya. Okay? Hindi tayo alipin ng sanlibutan. Liwanag ba? Liwanag ba? Tayo ay what? Tinawag ng strangers and what? Pilgrims. Naglalakbay lamang tayo dito. Ang ating tunay na citizenship is in heaven. Mula doon, hinihintay na lamang natin ang pagbabalik ng ating master. Amen you say? Okay, kaya we are to be that faithful servant who belongs to the Lord. We belong to Him. Amen you say? Hindi sa libutan ito. Nung ako binata pa, merong sumikat na awitin na inawit ng marami mga American singer. Ang awit na may pinamagandang we are the world. We are the world. We are the children. Nagustuhan ko yun. Okay, bagong Kristiyano lang nun eh. Sabi na Kristiyano lang. Okay, wala. That is the Christian pastor. Marami mga magpang na Kristiyano. Bago yung kanta yan. Pag yung kalimutan, we are not of this world. Ano, we are the world? No, we are not of this world. We belong to Him. Tayo ay strangers and pilgrims lamang sa mundo ito. Let them. Ayaw mo may nila pero hindi para sa atin. Ako ano, hindi ba? Amen? Kaya sino ang mapalad natin ng Diyos? Yun, ang mapalis ba? Okay? Na nahuluan niya at bibilong to the Lord. Hindi tayo takasan ng mundo. Hindi tayo alipin ang salita. Amen ka siya? Kaya hindi ang
mundo, hindi ang word ang magdidikta sa atin kung alin dapat natin maging pamumuhay. Amen? Hindi sila ang magdidikta sa atin kung kailan tayo maglilingkod o hindi maglilingkod. Okay? At hindi din sila ang magsasabi, ang magtuturo sa atin what is important. Hindi sila. Because actually, naituro ng Diyos sa atin what is important. Ano yun? The kingdom of God and His righteousness. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Hindi. Narinig ba ako? Hindi ang word ang magtuturo sa atin kung anong importante. Amen? Sabagat na ituro ng Diyos sa atin kung ano ang importante. Ano yun? Yung Matthew 6, 23. Kaya we are to be that self-faithful sa Lord who belongs to the Lord. Na pinagtiwalaan niya ng lahat ng meron siya. Ano pa sa pagkakin? Nakita mo yung faithful servant sa verse 42? And the Lord said, who then is the faithful and wise steward whom his Lord shall make ruler over his household to give them their what? Kita mo? Yung ating master, hindi lang tayo pinagtiwala ng lahat, kundi ibinibigay pa niya sa atin lahat ng ating kailangan. Liwanag ba? At kung alam niya, kailangan ba? Bibigyan ka pa rin. Isa. Amen? Ilaban kasi yung mga sitwasyon, kung nagpagkakala alam. Okay, hindi ka tatakot doon. Ang bahay namin, di ba? Ako hindi mo kailangan. Alam ng master kung ano kailangan ko. At alam ng master kung kailangan ko lilipat. Amen? Mula nung maritas ako, hindi na ako master ng buhay ko. At siya lang master. Amen? Siya nagdadala sa akin sa dapat kong pagdalihan. Ano yun siya? Isa pinagay ko sa kung kailan ako ilang taon na ako. Kung kailan ako 60, ba? 62. Ba't kaya hindi ako bata-bata tsaka binigay sa akin ng tsaka binigay na gawin siya? Lumba. Kaya kasama, Agnes, dito. Kaya na ako naging tsaka parang, ayun, I can do all things. Amen? Yung lumba natin, kailangan magpatayo. Okay. Yung sa siklusyon, alam na siya na siklusyon. Yung sa Agnes, tinawas mo naman ako, pastor. Okay. Gusto ko na mailipat itong pangalan nito sa Calvary. Nakapagod na wala na, ilusin mo mo nito ng property nito. Dapat tayo po, tayo po pangalan ng Kerosien. Ang Kerosien yun sa may kulungan ng aso. Maraming obligasyon na, no? Sa dinamit talaga ng obligasyon, ang mahalaga, alam mo kung kanino ka. Alam mo kung kanino ka, alam mo kung sino ang nagmamayari sa'yo. Maliwanag ba? Ngayon siya, bakit siya nagmamayari sa'yo? Lahat ng narating sa'yo, dumaan na mula sa kanya. At hindi na mo ibibigay sa'yo kung hindi mo makakaya. Alam mo hindi mo kaya, kaya doon mo siya kailangan. Amen? Ang parang iswag, alam mo, that you belong to Him. Okay? Kaya be the faithful. Maging tapat ka na servant ng ating Panginoon. Alright? Huwag mo makalimutan that He is coming back. Amen? He is coming back. Alright? And don't forget, you belong to Him. Okay? You belong to Him. At sa pagkakawin kanya, binigyan ka niya ng lahat ng kakailanganin mo habang nabubuhay ka rito. Maliwanag ba? Lahat ng meron ka, ibinigay niya sa iyo. For what? Para magamit mo at magawa mo yung ibig niyang magawa mo. Right? Kung naman ang kanyang plano, tayo rin sa buhay mo. Okay, pag umagay,
para sa blessed servant as well. Verse 45. Yung verse 45 ay paalala ng Master. Pinaalalahanan niya tayo. Kinin po, tingnan ka ng word is verse 45. Ito ba'y seryosong babala ng Panginoon sa ating mga servant. Verse 45, ano kayo? Kaya na, but, and if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the men servants and maidens, and to eat and to drink and to be drunken, the Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint his portion with the unbelievers. Tapos yung dalawang klaseng servant ang pinag-uusapan. Isa is what? Yung faithful. Amen? Yung faithful ay what? Naghanda. Pinaghandaan yung kanyang pagbalik. Yung mga unfaithful is what? Ha? Inakala niya na magtatagal pa. Matagal pa yun. Baka 1,000 years pa bago dumating ang Panginoon. Nakadiin mo? Amen? Nakadiin mo yan? So, you see, yung faithful, talagang nag-expect siya na anytime darating ang Panginoon. Kaya talagang nagtapat siya. Ha? Ginawa na yung pinapagawa ng Panginoon. Ito naman isa nito. Ano sabi niya? Magtatagal pa ang pagdating ng aking Panginoon. Kanina yung word 5? Magtatagal pa ang pagdating ng aking Panginoon. At nagpasimula siya pa. Bugbugin ang kanyang mga kapwa, aliping lalaki, maging aliping babae. Inaaway niya. Nakita ko siya ba? Inaaway niya. At siya, what? Bumarkada sa mga patay kuto, mag-iinom at maglalasing. Nakadiin po? Nakadiin po? Okay. Bakit ganito naging buhay niya? Ha? Yung isang servant, yung naging buhay niya siya, matapat, mapaglingkod. Ito naman, hindi naging matapat mapaglingkod, baguswa. Naging magkaiinom at paglalasing pa. Anong problema daw? Yung isa, naghihintay. Nakikinig sa akin? Yung isa ay talagang believer. Meron siyang pananampalataya na yung master ay darating anytime. Ito naman is what? Ano kanyang nasa isip? Makalabas? Magtatagal pa. Hindi siya believe. Hindi siya naniniwala sa imminent na pagbalik ng Panginoon. At yung matagal pa yun. Okay? Kaya ginawa niya yung gusto niyang gawin. Namuhay siya para sa kanyang sarili naman. Okay? Ito po yung warning sa atin. Ang bagay, don't live as though the Lord does not exist. Huwag kang mamuhay. Mag-ingat ka. Huwag kang mamuhay na parang walang Diyos na exist. Iwasan mamuhay ka na parang wala kang Diyos na hinihintay na darating. Listen. Parang hindi ka Kristiyano. Tama ba? Santa Cruz, Lumban, maging sa amin. Okay? Parang hindi Kristiyano, parang hindi mananampalataya. Same sila, pero namuhay sila na parang wala silang Panginoon na kilala. Liwanag ba? Kaya isa? Don't live as though the Lord will not come. Kaya isa? Amen? So tunay. Okay. Suliin ang buhay. Paano ka mamuhay? Aware ka ba sa katotohanan na ipinangako ng Lord na darating siya sa mga oras na hindi mo iniisip? Kaya okay. Indifference of the Lord's return produce, number one, kapag ang Kristiyano, kapag ang Kristiyano ay ipinagwawalang bahala niya
Ang pagbabalik ng Panginoon, ito po'y nagbubunga. Number one, mishandling of our responsibilities. Tama niyo po ako? Kapag ang Kristiyano ay ipinagwawalang bahala niya, ang pagbalik ng Panginoon, it produce, number one, po? Mishandling of our responsibilities. Ano mishandling ka? Pabaya. Diba? Nagpapabaya siya sa kanyang mga responsibilidad. Uulit ko nga. Every Christian has responsibility before God. Walang Kristiyano, walang pananalig. Lahat tayo may pananalig. Yan isa. Lahat tayo may ministry. Lahat tayo ay gifted. Maliwanag ba? Lahat tayo ay gifted. Okay. Lahat tayo may panawagan mula sa Diyos. Alright? Hindi lahat ay pastor, hindi lahat ay mga awit, hindi lahat ay may kakayang magturo, pero lahat ay may gifts. Merong gifts of counseling, may gifts of leadership, merong gifts of showing mercy, merong gifts of helping. Lahat meron. Merong gifts of giving. Lahat meron. Liwanag ba? Amen? Bigyan mo ng talento para umapit, mapalad ka. Ginusto ko yan, kaso wala, hindi talaga mapalad ako. Amen, Krista? Sabi ko siya, ako lang may gusto siya, pwede ko ipigay ka ako. Ay, sa akin, ako naman eh. Katawag ko ako naman ay iparada mo. Amen, Krista? Lagi ko iniisip na, baka lumating siya, hindi ko na dahil yan. Amen? Naging minsan, yung parang naging, anong tawag doon, yung mga minsan ay pinagbigay sa akin ng imported na pagkain. Kasi ating pindi, mamaya mo na ba kakain tayo? Hindi mo ako klaro ito, hindi mo natin mo. Wala doon sa langit. Amen? Inabili akong cake na Korea. 62 pesos in Korea. Pagkabas mo, gusto mo kainin. Hindi ba ako sa lahat? At least, aware ako. Amen? Baka mag-rapture, walang cake sa langit. Yes, indifference of the Lord's return produce mishandling of our responsibilities. Amen? Amen? Kaya kung hindi ka kaya kang mag-preach, preach. Binigyan ka ng kakayahan ka na magturo. Amen? Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan ng gift of evangelism. Pag-evangelist ka. Huwag nang hintayin ako. Amen ba siya? Evangelize. Amen? Binigyan ka ng Diyos ng talento na mag-show mercy. Yung mga pagdamit. Dumamay ka sa mga mananunggaya. Nalulungkot. Pagka-discourage. Encourage mo na magpatuloy sa Panginoon. Ano ba ba? Keep your again. Ano sabi ko? Indifference of the Lord's return produce mishandling of our responsibilities. Okay, pangalawa, laziness. Ito may bunga din kapag ang Kristiyano ay nagwawalang bahala sa muling pagbabalik ng Lord. Kinakaligtaan niya. Ito yung ano yung pangalawa pinaproduce ng indifference? Laziness. Katama. Amen? Sabi ko sa isang pagkasa
tulog pa. Bakit? Tulog pa. Lakitin ko. Napuyat ko. So, napuyat saan? May naman puyat na mapuyat. Nakaupo lang sa sulok. Ano lang po tulog. Ano nagagawa? So, tanong yung mga member tayo talaga, ang trabaho talaga hanggang magreklamo. Si Padre Mark, ano? Padre Mark Manuel? Okay, hanggang alas 2 sa trabaho niya. Si Brother Jason, dati ang trabaho din niya. Hanggang alas 3. Ay, Condoleezza, nung bago pa siya, ba't sabihin mo sa trabaho? Bakit po yung 3 makauwi ko? May cancer. Saan ka yung trabaho? Si Emerson po. Emerson, ano ba rin mo na? Call center ko yan? Cancer kayo. Pero, every Thursday, umuwi pa yung parang prayer meeting. Sabi ko lang absent yun. Yung pala mo, kuya, at hindi rin sa church ako matanong nila ko, kuya, bakit ang pinagawa? May pagmata ko, kuya. So, Netflix, ito. Netflix. Saan ba? Yung mga limang ba ito? Ang pambabobo? Ayun. Yung mga librang yung nawawala ang taong di sila kala magaling ang bata pag magaling mo. Mas magtalim yung bata na naglalaro gamit yung kanyang imahinasyon. Mas magagaling yun. Amen? Kung si Father Joe, tsaka si Father Toe, tsaka si Father lumaki sila na alam mo may kalama. Yung tagapanggapan, wala nang kalama, di ba? Imagination. Ako niya, nawali ko ako. Tapos walang balay, gumawa siya ng balay, yung tangkay ng papaya, di ba? Tangkay ng papaya, balay. Amen? Hindi na ibili ng magulang ng match-match. Alam ko, dati may match-match, di ba? Gumawa siya. Dapat ng gatas. Nilagyan ng tansan, di ko ng tansan. At nakinig ka sa akin. Ngayon, parang kayo, kaya mo lumalang. Ayaw mo. Marination ka rin. I mean, mahalaga sa ating Kristiyano na aware tayo na ng oras darating ng ating Master. Magsusulit tayo sa Kanya. Amen? Amen, isa? Kaya mag-be responsible. At huwag tayo maging tamad pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen, isa? Paghandaan natin lagi yung paparating ng ministeryo natin. Liwanag ba? Huwag tayong mawala sa gawain ng Diyos. Liwanag ba? Bisa na yung pinakita ko sa inyo, di ba? Okay? Maraming Kristiyano, ano po, nawawala sa gawain ng Lord dahil sa panawagan ng mundo. Okay, bakit hindi namin gawin? Na ang church ang maging excuse natin dahil para hindi tayo makagawa sa gawain ng mundo. Liwanag ba? Sa halip na may excuses ka, kaya hindi ka makakapag ang church ang maging excuse mo. And we say, so don't live as though don't live na parang ang Panginoon kay hindi darating. Okay, pang-pangalang bagay, don't forget, sa kanyang muling magbalik, huwag natin kalimutan, okay, tayo po'y magiging sulit ng ating mga sarili sa Diyos. Don't forget that. We are to live. So we are to live in the expectation. We are to live in the expectancy of the Lord's return. At sa kanyang pagbabalik, nakinig ba ka sa akin? We will give account, we will give an account of ourselves. Alright? Tandaan niyo po, ika-apat, to whom much is given, much will be required. Tingin po, 47 to 48. Alright? Kung kakalimutan ko ano,
po dapat yung 45 verses na nagalit ang Panginoon na nagalit ang Panginoon, di ba? Doon sa kanyang servant na hindi naghanda, di ba? Hindi naghanda sa kanyang huling pagparito. Nagalit ang Lord, di ba? Alright. Nasa verse 46, 47. At yung alipin na nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng ayon sa kanyang kalooban ay what? Papaluin ng marami. Nakalimutan po yun? Dapat ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Pakilakas nga, at ang sino mang binigyan ng marami, marami ang hihigit sa kanya. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, lalong marami ang ipagsusulit niya. Niwala ba? In other words, parang mabuti pang hindi ka nakaalam. Amen? Amen kasi? Mabuti pang hindi ka nakaalam. Kaysa sa alam mo ang lahat, pero wala kang ginawa. Malaki ang ipananagot mo sa Panginoon. Alright? Now, tayo, wala tayong excuse. Kasi pagdating sa spirituality, marami tayo na nun eh. Tama ba? Marami tayo na lang. Kaya tayo lahat, marami tayo ikususulit sa Panginoon. Alright? Pinagtiwalaan tayo ng gawa, pinagtiwalaan tayo. Hindi ako tayo lahat. Pinagtiwalaan tayo ng gawa sa lupa. Liwanag ba? Pinagtiwalaan tayo ng gawain sa tagiin. Pinagtiwalaan tayo ng gawain sa Angeles. Marami tayo ikususulit. Ano ba siya? Amen? Alright. Sinong member natin ang hindi marunong magsuruin eh? Sinong member natin ang hindi alam na kailangan balik sa tao? Alam natin lahat. Amen? Amen ba siya? Pagdating sa doctrine, marunong tayo. Marami tayo na lang. Kaya marami tayo hindi magsusulit. Hindi ba? Karamihan sa atin, nag-serve ka na. Ano ba? Medyo nag-rest ka. Karamihan sa atin, alam mo na kung anong talento ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya, lagi natin kalaway, ginagamit mo ba? Dapat ka ba sa pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Kaya, huwag mo kalimutan. Number 4, to whom much is given, much will be required. We are held responsible for what we have. We are held responsible for what we have. Kaya pinagpala ko ng Lord sa mga talento, sa lapi, kaalaman, panahon. Yes, it is expected that you use all of it for the glory of God. Maliwanag ba? Lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay pinagkatiwala niya sa kanyang layunin, no? Na ito'y gagamitin mo para lamang sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, naluluwalhati ba ang Diyos sa mga pinagkatiwala niya sa iyo? Make it sure siya, naluluwalhati siya. Okay, nakita niya, from 46 hanggang 47 to 48, nakita po, that there will be decrease of the word. Paliwanag ba? Ano sabi ko? There will be what? May decrease of the word. Amen? Okay, bigyan mo na, merong sa verse 3, chapter 3, may binanggit to na gold, silver, and what? Precious stones. Paliwanag ba? Ilalarawan niya sa degree ng gantimpalang maratanggap ng bautismo. Alright? At may mga Kristiyano walang maratanggap. Masusunod lang. Okay? Kaya nga, to whom much is given, much will be required.
Kaya lagi binanong yan. Pag nag-serve ka, ipigay mo talaga. Yung pamilya ko sa inyo sa dulo. Sabi ng isang pastor, tumalo ko sa kanya. Binibiro siya kasi ng kapapasok. Nagpada ka ng Lord, brother mo ah. Salamat sa Lord. But, hindi pa ako masyadong takat niya. Tayo. Nagkakaroon niya. Pastors. Galing Quezon. Okay, galing Quezon. Sabi ng kapapastor, ba't ulit papala ka? Nasa ni pastor? Hindi pa ako takat masyado yan. Anong biro, diba? Pero Diyos, huwag na ito yung biro. Amen? Para bang ba't? Okay ang trabaho mo? Hindi mo 100% ginawa ko, galing mo. Kung maglilingkod ka lang, 100% ibigay mo. Ayun isa, ibigay mo yung buong malakas, yung buong kakayahan. Ibigay mo na. Okay, nasabi, di makatanggap ng maraming hihingi sa kanya. Okay. Alam ng Diyos yung ating ability. Alam ng Diyos yung ating kapasidad. Kaya ibig niya, yun ang makita niya, yun ang makita yung klase ng pagbilingkod mo sa kanya. Ayon sa abilidad na kanyang ibinigay sa iyo. Amen? Number 5. Kaya paano mo ginagamit yung talentong ibinigay mo sa iyo? Kung makalimutan, the Lord our Master is coming back. And don't forget, in verse 51-52, okay, tayong kanyang mga lingkod ay ibinukod na niya. Tayo po, 51-52. Nandiyan kayo? 51. Nandiyan? Okay, basahin ko muna sa Tagalog. Basahin natin. Inaakala ba ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Pagkus is what? Division. Division. Ano yung ibig sabihin niya? Sa kanya, suppose ye that I am come to give peace on earth, I tell you nay, but rather division. 52. Okay na. For from thenceforth there shall be 5 in one house, divided 3 against 2, and 2 against 3. 53. Diretso natin. The father shall be divided against the son against the father, the mother against the daughter, and the daughter against the mother, and the mother-in-law against her daughter, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Alright, ano yung sabihin? Simple question. Sinunod ko sa Bible ko. Nakikinig ba kayo? Lagi yung tatadala. Yung binagin ko na, hindi na tayo taga sa liputan. Amen? Ang ating pagkamamayan ay nasa langit na. Amen? At hindi ka na sa iyong sarili. You belong to God. Amen siya? Amen? So, 51-20, ano yung sabihin? Tatawag ka na, when a person receives the Lord, he is immediately separated from unbelievers around him. Nakunin po ako? Ulit ka, when a person receives the Lord, he is immediately separated from unbelievers around him, whether they be his relatives or friends. Ibinukod ka na ng Panginoon. Maliwanag ba? Ikaw ay kanya na. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Anong ibig sabihin? Nagpapakita talaga, talagang inaasahan ka talaga ng Panginoon. Nakikinig sa akin, alam niya lahat yung ibinigay na sa'yo. Alam niya lahat yun. Ability, talent, wisdom, resources, alam niya lahat. Family, alam niya lahat. At inaasahan ka niya talaga
There is the great dividing line in this life. The Lord is the great one, dividing line in this life. Ibinukod ka na niya, kanya ka na. Alright? Binigyan ka niya ng lahat ng resources na kakailanganin mo para mag-glorify mo siya habang naroon ka. Habang naghihintay ka. Amen? Ano yung sabi ng Diyos kay David nung kanyang pinagnasaan pa sa Bathsheba? Alam mo si Bayan? Lahat ng gusto mo, kailangan mo, binigay ko sa iyo. At kung kulang ka pa, bibigyan pa kita. Bakit pinagnasaan mo si Bathsheba? Alam niyo ba yun? Alam mo, ilagay mo sarili mo doon. Ilagay mo sarili mo doon. Lahat ng kailangan mo, binigyan ka. At kung kailangan mo, bibigyan ka pa. Amen? Huwag mo na lang pagnasaan na yung mga bagay ng mundo ito na makapalayo sa Diyos. Okay? Ibinukod ka lang niya. Ano yan? Napailan ko si Mukulit. Akala mo minsan, natapos na ako. Hindi ko naman nag-direct ko. Tapos ang bahan. Pag na mga prayer-praying kayo sa pagdalakan niya, dumating ko yun. Minsan, iniisip ko na talaga yung, ano tawag doon? Yung lagay na lagay ka. Pero hindi. Iba pa, kung sila'y unbeliever, iba ang pakalamtan nila sa'yo. Kaganda ko lang yun. Kaganda mo, markado ka ng Diyos. Kanya ka. Kaya never na mag-i-enjoy ka pa talaga sa layo ng mundo ito. You belong to you. Mayroong separation. Amen? Kaya saan mo mapunta, katanda mo lang eh, mayroong siyang ipinapagawa sa iyo. Kaya alam ito, pag nagbaksa ng Kristiyano, ano ang makakamtaan, hindi siya masaya? Kasi hipulay ka na eh. Yes, there will be a great separation, and there will be a great separation in the coming of the Lord. Okay? Kaya lastly, verse 15. 15. Alright. Kaya nga, habang naghihintay, at alam mong meron kang pagkukulang, or nakalimot ka sa Panginoon, anong dapat? Sa pag-check, because He is coming back. Number 7, so number 7, make peace with God while you still can. What is that? Tingin po sabi ng Lord sa verse number 56-57. Andiyan kayo? Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth, but how is it that you do not discern this time? Yea, and why even of yourself judge ye not what is right? Alright. Diretso nga po, 58, when thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him, lest he hail thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison. Kaya I tell you, thou shalt not depart, then still thou hast paid the very last time. Kamusta ako? Ano sabihin? Alam niyo yung isang lalaki na meron siyang ididimanda. Okay? Pero bago magdimanda, ginagawa pag-aalan, pinag-aayos muna sila ng dalawang usap. Bago umabot sa korte ka na, mag-usap muna kayong dalawa. Ikaw, kung talagang alam mo may pagkakasalatan, humingi na ng tawad sa kanya. At kung magkano man ang gusto niya iba yung kaysa umabot pa kayo sa korte. Ganda mo ba ko doon? Magpayos na kayo kaysa umabot pa kayo sa korte. Sa pagka-korte ng nag-issue, wala talagang pagbabayaran mo ang lahat ito.
Okay po? Ay, sabihin, ganoon din tayo sa Christian. Bago umabot sa judgment seat of Christ. Takin ka sa akin, bago dumating ang Panginoon, kung alam mo may pagkukulang ka, pagkakasala ka sa Kanya, unan mo na habang may panahon pa. Ibig isa, pakalabas ka, pakibasa mo kasi, make peace with God while hanggat pwede pa. Amen? Ibig isa, okay, be responsible. Okay? Live responsibly. Ibig isa, live responsibly because God is watching our life. Huwag nyo kakalimutan ito. Live responsibly. Bakit? Because God is watching our life. Kaya ikaw ba responsable Kristiyano? Alam mo laging nagmamadyan ang ating Panginoon. Hindi lang ang ating Panginoon, hindi lang ang ating Panginoon, okay? Because others are affected by our lives. Pamilya mo, asawa mo, kamag-anak mo, mga kapwa mo Kristiyano, nakatingin sila din sa iyo. Okay? Kaya hanggang yung panahon pa, make peace with God while you still can. Live responsibly, He is coming back. Amen? Amen? Live responsibly. Be a soul winner. Maging tapat ka sa church. Maging tapat ka sa ministry. Amen kasi? Maging tapat ka sa ministry mo. Walang katulad yan. Diyan ka bibigyan ng Diyos ng gantimpala pag talagang naging tapat ka dyan sa ministry mo. Huwag kang magkulang. Amen kasi? Huwag kang magkulang. Dagdagan mo ba? Amen? Amen? Win souls, preach, teach, give, sing. Amen? Magaling kang makisumaludan, makipag-usap. Doon ka sa iglesia, doon ka sa grupo ng sister. Isipin lagi natin, paano pa natin mapaglilingkuran ng Panginoon? Amen? Live responsibly. Be faithful. Be a good testimony. Tayo natin ito ngayon. Habang natin na kayo nakapigil, Krishna, huwag natin